Posible pang abutin ng ilang araw ang mga pagulang dulot ng habagat. Ang mga pagulan kagabi hanggang kaninang umaga na merwisyo at nagpabaha sa iba't ibang lugar. Saksi, si Joseph Moro. Mataas na tubig sa kalsada at mga lumutang at nagkalat na basura, yan ang bumulaga sa mga motorista kaninang umaga sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Sa kabila niyan, pilit dumaan sa Araneta Avenue ang ilang siklista at motorista para makapasok sa trabaho. Mahirap. Lalim pa doon ng tubig. Abot-abot dito. Po kahit 10 daan ang ba eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Tumiwid po, malalim po eh. Perwisyo rin ang baha sa paghahanap buhay ng mga jeepney at tricycle driver sa Caloocan City. Wala akong pasahero sa Kamahila. Hindi ako makaka-bounder eh. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Wala akong kikitain. Malaking kabawasan, kulang po. Kaninang hapon naman sa bahagi ng Muntinlupa, bumagal ang usad ng trapiko dahil sa baha. Pumaha rin sa paligid ng Tulyahan River sa Malabon City. Umabot kasi sa critical level na 12.3 meters ang tubig sa ilog sa bahagi ng Tinajeros Bridge bandang alas 6 ng umaga. Ang antas ng Marikina River naman umabot sa 14.4 meters kaninang umaga malapit sa first alarm na 15 meters. Ngayong hapon, nasa 13 meters na lamang ang level ng tubig dito sa Marikina River. Gayunpaman, ayon kay Mayor Marcy Teodoro, nakaalerto ang kanilang Rescue 161 sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Hindi na lamang daw bagyo o habagat ang itinuturing nilang babala kundi dami ng ulang babagsak. May new normal ngayon kaya yung volume ng rainfall talagang binabantayan natin. Hindi lang dito sa Marikina kundi sa upstream communities. Ayaw natin mabigla sa malakas na pagulan. Hiling nila sa Pag-asa mas maaga sana maibigay ang advisories nito para mas makapaghanda sila. Baka pwede mauna or maibigay nila in advance or if not advance, yung may time talaga para may panahon para makapaghanda. May lead time talaga. Dahil yung Karina, yun ang experience sa amin talagang nagulat kami. Kami naman dito sa Pag-asa, we are taking this data na nare-receive namin very carefully. Iniingatan din natin yung pagre-release ng mga forecast. Crucial din talaga na paagahan, but at the same time, parang feeling namin on our end, tama-tama lang yung gabi, the night before magkaroon ng malalakas na ulan. Bahagya namang umapaw ang Lamesa Dam matapos sumabot sa 80.16 meters ang antas ng tubig nito. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o hanging habagat ang nagdala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Posible pa raw magtagalang maulang panahon hanggang sa weekend. Kung mag-uulan man in the next 2 to 3 days dahil sa current habagat, ay hindi naman magiging kasing grabe ng paulan na dulot nga ng enhanced na habagat ng Bagyong Karina. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Patong-patong na kaso ang pinasasampa ng Department of Justice laban sa sinasabing kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila at ang negosyanteng si Cassandra Ong. Bukod pa po yan sa posibleng money laundering case laban sa dalawa. Saksi, si Salima Refran. Iisa ang muka pero magkaiba ang pangalan. Sheila Leal Guo ang nakalagay sa passport mula sa Pilipinas. Jiang Mier naman sa Chinese passport na nakuha sa kanya noong maharang siya sa Indonesia. Ngayon, pinakakasuhan na ng National Prosecution Service ang sinasabing kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo ng paggamit ng false Philippine passport. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sabi ni Sheila na nakuha umano niya ang Philippine passport sa kanyang ama. Bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. Inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo? Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni Daddy sa akin. Pinakakasuhan din si Sheila ng disobedience to summons dahil sa hindi pagdalo noon sa mga pagdinig ng Senado. Ganitong kaso rin ang inirekomenda laban sa kasama niyang si Cassandra Ong dahil naman sa hindi niya pagdalo sa mga hearing noon ng Kamara. Pinakakasuhan din si Ong ng obstruction of justice for harboring, concealing, or facilitating the escape of a criminal offender. On the part of the prosecutors, nakitaan talaga ng sapat na ebidensya. Dahil nga doon sa bago nating rules sa reasonable certainty of conviction,
kailangan lahat ng elemento po ng krimen ay meron ng supporting evidence. Ayon sa DOJ, bailable ang mga naturang kaso. Pero may mga inihahanda pa raw na mas mabibigat na kaso laban sa dalawa. This week, may maisasampa na money laundering case. Yung mga qualified trafficking naman laban kay Cassie para sa PORAC ay kasulukuyang tumatakbo pa to. Tuloy ang investigasyon ng Department of Justice kung paano nakaalis si Alice Guo at kung sino mga tumulong sa kanilang magkakapatid. Iniimbestigahan ng DOJ ang pahayag ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig kahapon na may impormasyon na nanuhulo umano ang magkakapatid na Guo ng malaking halaga para makapuslit palabas ng bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit marahil para makakilos ng ganong kabilis at ganong kaaga na hindi napansin, gumastos talaga itong mga taong ito. Sa kwento ni Sheila sa pagdinig kahapon, nagpalipat-lipat sila ng bangka ni Alice at Wesley hanggang makarating sa Malaysia. Pero duda rito si Secretary Remulla. Marami siyang hindi ko alam. Parang hindi ako makakapaniwala hindi niya alam. Kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Sanay sa lifestyle na maganda yun eh. Di ba? Hindi kaya eh. Fishing boat pa. 3 araw sa fishing boat. Saan siya matutulog doon? Hinihinga namin ang pahayag ang panig ng mga Guo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ang inyong saksi. Ayon naman sa abogado ni Sheila na si Attorney Stephen David, sasagutin nila lahat ng alegasyon kapag natanggap na nila ang summons kaugnay rito. Tahas ang idinawit ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido, si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, sa sinusunod umanong quota at reward system noon sa Oplan Tokhang, pati ang pagpapapatay umano sa mga nasa drug list. Itinanggi naman ni de la Rosa ang paratang. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa umano'y extrajudicial killing noong panahon ng Duterte administration, humarap sa Quadcom panel ng 4 na House Committees ang tinaguri ang poster boy ng war on drugs. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido na may quota system na sinusunod ang Philippine National Police noon sa Oplan Tokhang, kasama na umano ang pagpatay sa mga nasa drug list. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga police lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Sabi ni Espenido, ang nasa likod nito, ang liderato ng PNP, simula kay nooy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. Hindi raw na-monitor ni Senator de la Rosa ang hearing sa Kamara, pero tugon niya sa sinabi ni Espenido. Gawin mo lahat ng illegal na pamaraan para ma-enter ng problema sa droga sa lugar mo. Di ba? Kaya inasahin dyan para trabahuin mo yung droga. Wala mo ko sinabi, inasahin kita dyan para patayin mo lahat ng mga addict dyan, lahat ng mga pauser dyan. Patayin mo. Wala mo sinabi ko. Di ba? Nabanggit din ni Espenido na may intel funds na ginamit umano sa drug war. So, you confirm po, Colonel, na itong Pogo may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si... Tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. Meron din dito nakasulat na
intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Git naman ni Senador Bongo, wala siyang kinalaman sa anumang pogo at sa sinasabi raw ni Espenido na reward system sa drug war. Umamin niya si Espenido na wala siyang direktang ebidensya na makakapagsabi na may kaugnayan si Go sa anumang pogo drug war links. Git ni Go, hindi rin konektado ang pogo sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. May pilit lang daw talagang ipinapasok ang narrative ng pogo sa drug war. Kinontempt naman ng Quadcom si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista. Si Padilla ang warden noon ng Davao Prison and Penal Farm nang patayin ng 2 inmate ang 3 umano'y Chinese drug lords. Ayon sa ilang inmate na tumestigo sa Quadcom, alam ni Padilla ang paglipat sa iisang selda sa 5 inmate para maisagawa nila ang pagpatay. Mabibilanggo si Padilla hindi sa Kamara kundi sa Bicutan City Jail ng 30 araw. Pinabulaanan ni Padilla ang alegasyon. Binigyang pagkilala ng Senado si dating House Speaker Jose De Venecia. Ibinigay kay De Venecia ang kopya ng resolusyon na nagbibigay parangal para sa kanyang naging karera at hindi matatawarang kontribusyon sa bansa. Kasama ng dating speaker ang kanyang asawa na si Gina De Venecia. Sa kani-kanilang talumpati, binigyang pugay ng mga senador ang naiambag ni De Venecia sa social reform, MNLF peace talks at politika. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.